topics discussed in this podcast reflect the personal views and opinions of the hosts. We are not licensed professionals, and the content shared here is intended for informational and entertainment purposes only. If you require advice, support, or guidance in any issues discussed, we strongly recommend consulting with a qualified professional or seeking help from a trusted expert. Your well-being is important, and professional assistance can provide you with the best resource and support. May gabi May gabi, brother. Cheers, brother. Birnis na pod. Birnis na pod. Grabe ba? Murag ka nang ang birnis kay paspas sa buyag ang abot ang birnis ba? So meaning paspas sa sad kayo ang weekend. Correct ba Kumusta man imong week? Murag paspas ba Paspas kay akong week. Murag gahapon birnis pa unya karon birnis na sad. Ana ba murag grabe ka. Siguro mo kalingaw mo sa tong kabuhaton. So feeling na to wag ka excited ba kada birnis. Lagi. Nakatay mga ingani. Ako ang ikuan karon i-highlight lang nako basi natingala sila ba nga lahi man ang atong mga gipang team dire karon. So para sa mga nagtan-aw ni Laylo sabi kami sa beer kay murag lain naman ang panglasa. So para ma-refresh ang among panglasa. Correct. Wine sa ta karon, brother. Wine sa ta. Cheers. Red wine sa ta karon. Red wine. By the way, muna among wine ngaron. So kani nga wine gipalit ni namo sa kuan sa Italy sa Tuscany Valley. So this is Maurizio Brugioni na Chianti Classico. So kani si Maurizio Brugioni, mo gini siya ang owner sa winery. Na-meet ginamo siya. Gi-explain gud niya giunsa ni paghimo. Grabe amazing nga sa tanan. So this is a 2022 nga Chianti Classico. So I'm not quite sure kung man siya Merlot or Cab Sav or unsa ni, pero medyo tamis siya nga pait-pait. Ito, kumbaga generally wine gid siya, pero kung sa taste lang bali mura siya og kanang Cab Sav for me. Ingana. So wine connoisseur na dai ka brother ba? Kaya kay kag mga paana nang insights ani wine. Mura to hilig. At atong ibalhin na siguro atong ngalan karon Wireless Brothers kasi tadi sa Wireless Brothers karon ba kay para kuan ba? Bag-o nga label pero bitaw sada magyapon nga lahi na pod nga flavor ba. Correct. Although aware ta karon Oktoberfest pa man dapat unta beer pero lagi sada magyapon ang naay gamay nga variation sa atong libnon di ba? Abi pa lang nga dili gid ta mang wine plus imo man gid ning 40 pod ang wine, di ba? 40 gyud pero lamian lang ko wine and then mahilig sad ko mag-research tungod ana kay tungod kay lamian lagi ko. So again, thank you for watching sa among latest episode, episode 6, which we talked about the history of Oktoberfest. And salamat to sa among guest. Wala pa mi guest karon, pero among guest last week, si among brother, si Yanix, which puhon-puhon, basig regular na siya puhon. Regular programming. Regular programming. So, salamat sa tanan nag-support, sa tanan nagtan-aw. Padayon lang gapon mo diha if you have kanang recommendations or mga suggestions ba kaya kung unsa pa mga topic, padayon lang mo diha og post. O kanang encourage na mo kung naay mga subject matter experts diha nga marag gusto pod nila padayag ilahang mga expertise no. Willing kay may maminaw kay. That's right. Dili pod ba mi all knowing unya sige ra may depend sa mga chat GPT karon og Google. So masada magid nang naag po human interaction gud ang podcast kay kanang lahi ra man ng AI imong kastorya kumpara sa tao kay matagaan magyud og kanang grabe tawag unod og kanang emotions o kanang substance ang isa ka subject kung naay subject matter expert ba. Correct. Kay amo kaning daghan na kami mga topics na gitackle. Though amo gining research apart from asking for help sa AI, pero nag-research gud ani pero it doesn't mean nga expert kay sa among ginapangutana ay sa among ginapang-ingon. So kani among ginastorya karon is lang based from our understanding of the subject matter. Pero mo lagi to unta hopefully puhon tong isulti ni Brother Sam. Gusto tayo mag-invite pohon og mga subject matter experts like mga doctors or kung sa ba mga related sa arts, unsa ba na inyong mga kuanya. Pili na to na mistoryahan with you as our expert lugar ani kay kami na pud mangutana kay basin di ay daghan kay may ginapang storya diri pero
tungod kay mo among pag-understand, mo ra pud among release sa inyo. Basing wrong dito among pag-understand or correct ba? So, thankful pud mi sa tanan nga comment sa mga magdaghatag og mga correction as well sa tanan namo ginapang story diri. So thank you. Padayon lang gid mo at kanya atong community is more on kuan gid ni two-way. So kami magstorya mi kung if you need to correct us, that's better. Lagi. Kasi dayo ta kabalo basig na yung mga grammar Nazi diha nga nagkuan nga rong grammar na siya wala siya kuan ayo pataka na sa English dia. Correct. Tada kay nga mga feedback kay dili ta perpekto. So ani amo learning process niya po ni at the same time unta ka mo na pud may gagakuha which I think ay pa may gagakuha kay nganong ga-comment man mo na may mga suggestions which kami appreciate kana namo nga kuan consolation di ba brother? That's right. Ba? So karon another week, another topic, another shotting. Pero what's up? Pero why na sad at least lahi na pud nga flavor ba. Lahi na pod. Karon brother atong brag medyo kabantay ka sa social media lately nga ang kani nga time of the year or kani nga marag period sa kanang year nato kay umabotay ang eleksyon. Especially right. US elections, di ba? US elections. I think November. US elections ang mauna before ang Pilipinas. Next year pamanta, mga May pamanta next year. Lagi kay mabantayan pod nimo kay medyo naapoy murag something murag behavioral change bitaw ana sa social media nato nga platforms kay makita nimo karon naagyoy ka nang someone mag-post about ilang political stance or ilang mga political biases kay I think mo po na ang hot topic karon. In fact, right. naganay nag-reach out sa ako nga bay basi ganahan ninyo istoryahan about politics. Anak ko nga medyo hot topic man kay na siya pero dili man pod good ko expert about politics in itself. Naingan nyo sa kog tuon about inani ba and in which I think very kuan kaayo karon, interesting kaayo. Tan-awon ang angle about US elections bitaw. Yes. Kay matud siya mag-iingon mas una man ang US elections kumpara sa Philippine elections. Ato gyapon ang hinabion sa una ang Philippine elections pohon pero sabton sa nato ang context sa US elections kay I'm sure murag butang nato karon nang magintay mga kaila, mga parente or mga distant relatives nga naa sa Amerika nagpuyo, di ba? And I'm sure nasa na sila about opinion about say dagan sila elections karon labi na nga si Trump mudagan balik kontra si supposed Joe Biden pero gipulihan man ni Kamala Harris karon so sakay mga different angles nga itong man-cover ana karon sa election ba. And kalapod brother basin ka pangutana mo nga ngano man gastoryahan ninyo nga di man ta mga botante din ha. Correct. Diba? Pero as you can see, gabi kay ka-loud ni nga issue in social media, especially in Twitter nga X na karon, also Facebook dagan kayo kay ngano man. So ato siguro istoryahan gamay though again disclaimer dili mi expert sa ni. Istorya to gamay ngano man gyud ka importante or unsa may impact sa ato ang election or ang gobyerno bali sa US sa Pilipinas lugar. Unsa man atong relation sa ila. Right. Ngano man gyud sa tanan election sa tibuok kalibutan ngano man medyo humot kay sa tua, ngano medyo dungog kay sa tua ang election ni Trump versus Kamala Harris. So atong istorya atong hima-himayon ngano unsay connection nato sa ila bali Pilipinas ug ang US. Lagi. Pero looking at it from a global perspective, brother, I think dili raman sa siguro ang Pilipinas kayo ang grabe kay attached sa US elections no. I think all global scale kayo bisag UK kay ga depend gyapon sila or European Union gagad gyapon sila unsay may tabo sa US elections kay as you can see ang influence magud sa America is global no. Daghan kay sila mga political treaties or kana mga in different countries, yes. In different countries, di ba na sila mga ties with different countries. And I think nga kung unsa gani result ani nga elections mabutay maagyoy mahitabo nga change particularly sa mga policies nila, di ba? Correct. So sada kay na siya nga angle tan-awon on a global scale but gusto na ko i-rewind balik nganong in the Philippine context murag attached magkita sa US election. So,
base sa akong panagkuan kanina, pag pangutana kang ChatGPT or tanaw din sa Google, nakakita ko article from Philippine Star no about nganong ang Philippines o US in the first place naay ka nang close ties. So obvious reason kay kita sa una territory beta sa US sa una, di ba? That's right. I think na ang Amerika nagdumala sa ato for say ba 50 ka tuig. Di ko sure about please fact check basin sayop ko, pero kung tanaw nato ang Constitution sa Pilipinas, giingon din sa isa ka article kay gi-copy nato ang Bill of Rights sa Amerika, or dili man copy pero lain kay ang copy nga word no, murag gi-plagiarize kay nato, pero gi-pattern dae ang ato ang constitution sa kanang constitution sa Amerika katong time in the 1930s or 1935. Nakaingon din when the Philippines was still a commonwealth, our leader ordained and promulgated the Philippine Constitution in 1935, which was practically copied from the Constitution of the Philippines. So sakto de. I mean, Constitution of the United States. So meaning sakto de ito akong term. Nga gikopya ra gyud nato. Copy with pride. Copy with pride. So wala pa yung plagiarism ato nga time, pwede pa ka mangopya. So kung nag-take kag exam ato, pwede pa pinasilit gamay ana pa, di pa ka pwede ikasuhan. Pero gibuhat na siya kay ga-transition pa di ay ang Pilipinas towards independence. So murag gitagaan ta og 10-year murag gap sa Amerika para maghimo tag atong constitution, and at the same time within that span tagaanin ta nila og independence kung nabuo na ang constitution, which nabuo gid ang constitution kay independent naman ita sa US government that time. Sus, kung wala pa lang ning balaod, US citizen na ta ba? Correct ba? Ba? Pwede na makato ang Amerika anytime. Puriyagaba nga passport nato. Bagay that I mean, ako moamin gi ko nga colonial mentality gyapon ko no. Kay kaingon gyapon ko nga ang atong passport karon grabe kay ka poor bay. Kaingon gyud ko ka-attest gyud ko ana weak kay brother. Kauli diretsong Pilipinas so pasyalan. Ginoo ko. Unta kung blue atong passport karon ay di na ta kinahanglan nga ani ta dinhi sa kuan, di ba? Sound man maroon pa. maroon man ang color. So tayo hence dia. Oh, correct. So mao to ang murag historical background brother. At least na sabta nato nganong naaday tayong murag strong ties with Amerika, labi na nga ang elections. So unsay po pasabot na sa atong modern day context ka karon. Say murag atong makita diha nga direct relations lugar nato. For me brother, sa ako pong na-search balya kay daghan man po day tagakakuha po day sa support from the US. For example, one, military and defense NATO. Basically, natay mutual defense treaty na every time kung nalugay manghilabot sa Pilipinas unsa man galing, kabalutangan na ang US mo risbak bali. So kanang mutual defense treaty nag-start na siya in 1951. Okay. Diba? And apart from that, napunta yung mga economic assistance. I don't know if familiar money po, daghan ganyan siya tanan dahil kay mga support. Ang USAID, diba? In terms of like education, health, agriculture, and especially governance, diba? Daghan kay taga ka, mo to isulti ni Brother Sam ganina nga, ang atong constitution, bali, it started by copying their government system. So karon nakapun na gakakuha gapon sa ila, which in fact, para sa Philippines bali helpful kaayo to nga pag-copy bali nila kay karon ang USAID pod napod sila yung mga small communities na gina-build in each like barangays or in each communities nga naapoy mga economic development to mga livelihood programs, and those livelihood programs napod sila like small government dito para at least it will help like people na bali wala lugar kayo naka-eskwela or unsa man galing tagaan pud sila og like leadership power or leadership capabilities lugar to to para rise up po pohon di na karon for the Philippines set up I think di naman necessary kung naka-eskwela ka or dili pwede ba ka modagan og like barangay captain or unsa man galing, di ba? And then, apart from that, we also have like counter-terrorism and law enforcement na assistance from them, which the US provides like training, intelligence sharing, and support for counter-terrorism
Apil na po diya mga anti-narcotics na mga operation. So basically daghan pa kayo like humanitarian disaster relief. Kabalo biyata nga daghan na kay nahitabo nga typhoon sa Philippines, daghan na pud kayo mga mga natural disasters na bitaw mga bahaan nga wala na yung mga balay na bitaw, pero still the US nagasupport Japan sa tuwa. So given that daghan kayo na happen sa Philippines pero naaga po ang US. That's the reason why until now marami to grabe kay ang effect sa ato nga marag kung mawala ang help America sa US unsa nakata. Yung ano bitaw? Sada kina nga kuan imong giingon ba nga naagid ay tayo marag deep relationship with America. I mean from historical accounts clearly nakita man gyud nga murag kuanta kung ato pang tukion ang storya murag gikuha ta sa gusok sa Amerika para nahimo tag Pilipinas, di ba? Murag ginana ba murag naagi direct correlation ang Pilipinas ug Amerika pinaagi sa kaning sa constitution o sa katong ilang territorial claims kaniadto nga apil unta ta sa ilahang states. Katoy magiingon dayon nga mga kuan brother ba katong mga benefits or katong mga support gikan sa Amerika ka sa ato. Ako analyze ba. Kuan kana kanang utang na loob ka na nato sa Amerika nganong natay ka dawatan nga kuan, or is it the other way around? Utang na loob na sa Amerikano sa ato. Sa una nga gisakop ta nila unya kay gibayaran lang ta nila in return sa kaning mga inani nga serbisyo. Ako lang niya speaking out of curiosity lang ni. Nabay mo vested interest ang Amerika tungod kay nagahatag sila ginana sa ato. I mean, dili man ko political analysta pero curious kay ko ana nga mga correct. Angles ba. Diba ngano daghan kay sila investment yatag sa ato. Lagi ba? Ano ka? Ambat kita katawagan na tsada kito kung naay subject matter expert. Correct. Pero para lang makutaw ang utok gamay sa kapaminaw ba murag naagay ninyo. Pero nothing good or bad to say about it. Pero ako lang murag kanang food for thought lang ba basin dai nga naay vested interest. Kaya murag ang ako lang kung utang na loob ang istoryahan brother. Nawa ka na sa vocabulary pud sa mga Americans. Unsa ka na sa inyo? Unsa na ang murag nasa utang na loob kay when in fact kay ang Philippines man gyud murag balik culture na gyud nato nga natay utang na loob. So if utang na loob lang ang istoryahan, basin kita natay utang na loob sa ila. Kay murag ang kung buto na hunaon kung walay Pilipinas abot lang dili ko ani expert ani kung wala ka ang Pilipinas. Narabagayapon ka ang US. Tingala ba? Pero ang Pilipinas, kung wala ang US, maunsa ka ta? That's diba? The bigger question ba? Diba? Unsa ka ta? Kung wala ka ang US, maunsa ka ta? Pero ang US, I think maka-stand alone sila kung bisag wala ta. Amot lang ka. Basin day, dakan day kita mga resources pod na ginagamit pod sa US, like isa na ana. Human resources. Human resources. Kala pa lang daan, malang halos tanan siguro, di man tanan, pero dakog chunk ato ang mga chunk ng mga immigrants dito, ang mga nurses, di ba? Like healthcare workers, mga caregivers na halos tanan sa US, di ba? So, kala pa lang daan kung wala siguro ang Philippines, ambot lang. Di ba? Sakto kaya nga angle. I mean, correct me if I'm wrong na pod ha, pero sa akong nahimduman, tungod daw ang nursing profession nahimo sa Pilipinas. Kaya tungod daw sa panahon sa gira, ang US daw ang naghimo sa kana nga profession dinhi sa ato or I don't know kung tinuod ba na. Okay, pero tanaw lang ninyo, di ko sure, pero I think mao na ang rason nganong dako kayo og tabang ang atong healthcare workers, particularly nurses all over the world. All over the world, bay. So sa una, US ang pinakadako nga nang recruit og mga healthcare workers, no, particularly kuan. Pero I think we're slowly digressing sa ato ang topic karon, no. Pero gwapo siya nga istoryahan backgrounder ba. Kaya at least makasabot gyud ta nganong curious ka about America, nganong unsa may impact gid sa tuwa nga man gid kailangan ta nagtabang nila or kailangan mo sa nagtabang nato man. Di man tabutante nila. Correct. Affected man ta sa ilang election, pero balikon na to sa kuan brother katong mga kuan ganina ha. Unsa day ang kalahian sa US elections o ato lugar
atong Election Philippine process elections dire. sa Pilipinas. Unsay murag imong na kuan diya, na research according to ChatGPT or nabasahan ni? So, kay basically, ang kuan man gud ang America, nadaghan sila yung duha ka party. Awat lang ha, pero or siguro dili siguro daghan siguro parties, daghan siguro like electoral parties, pero murag bali ang kusog bali na parties duha ra gid kabuk, which is ang Democrats and Republicans. Compared lugar sa Pilipinas, daghan kay bay Kan mga bitaw ba? bas kada mo daghan presidente na ay gini party. Correct. Ana ba? Which is pohon-pohon ato na istoryahan unsay mga difference na mga parties sa Philippines ug ngano kailangan gyud na party. Pero in terms lugar sa kuan na sa US, duha ra gyud ka buok ang ilang party, which is kusog. And I think sa Democrats, I believe sa Democrats ang ilang leader bali dito running for president is si Kamala Harris, Okay. diba? And then sa Republicans is Donald Trump. si Donald Trump. So bali ang ilang ginastand karon ha is for Democrats, these are the liberal political party. Ang ilang agenda is defined largely by its push for civil rights, broad social safety net, and measures to address climate change. While ang Republicans, or the conservative political party in the US, it's also known as the Grand Old Party. So ang ilang ginastand gud nila ani is for lower taxes, shrinking the size of the government, gun rights, and tighter restrictions on immigration and abortion. Okay. Diba? So amot lang ha sa kung pag-understand siguro ani, unsa ba mas una ba ang Republicans kaysa Democrats? Di ko kaingon. diba? Pero base sa kaninga text nga atong ibasa karon, the Grand Old Party kay mas karaan ang Republicans, Correct. di ba? So I think na ay murag golden nugget nga to gagakuha di ang Republicans mas og pakaraanay pa lang sila ang pinakakaraan. Then nag-evolve siguro din yung Democrats, more rin siya ang murag opposition lugar kibali sa kuan sa plataporma sa Republicans. Pero Most likely. pero tanawan nimo naagid sila kanang philosophy og baruganan bitaw sa ilahang partido. Klaro kaayo sa ilahang plataporma nga ang ilang plataporma is molded or kanang gi-pattern with these sort of philosophies nga ilahang gipang ang highlight ini nga katuy mong gi-mention. Mao sigurong naagyoy kanang makita nimo di ba kanang sa ilahang pangampanya naagyoy kanang presidential debate nga permi nila i-air sa TV. Correct. Makita din nimo unsa ang ilahang mga issues nga unsay mga conspiracies nga ilang na kuan bitaw kanang na involved with para makita lugar kung kani siya nga tao wala man siya klaro sa iyang mga political kuan kay tanawan nimo yung track record di ba siya inaani. Correct. So magdiha nimo ma-test ba kung kani siya nga tao nagsunod ba gid siya sa kuan siyang partido or wala. So interesting kina siya nga mga topics or general headline topics nga atong murag man-cover karon brother nga para kita pod makasabot pod ta. Di ba? And basing lugar sa BBC di siya nga kuan nga website. Unsa na kuno sa current lugar na mga parties karon sa US, which is ang Republican and ang Democrats. Share lang nako sa inyo ang unsa lugar gina-stand ni Donald Trump sa ilang sistema bali sa ilang government, unsa ilang ginasyagit ngano kailangan silang mudaog, di ba? Okay. So for their economy, ga-focus gud si Trump sa pag-reduce sa inflation and housing costs. And then sa taxes, I think na siya i-propose in 2017, which I think gusto niya i-extend ang mga tax cuts, reducing corporate tax further and eliminating the social security tax for retirees. Diba, grabe? And then also, for immigration, importante ni sa tuwa kay as Asians, diba, or daghan ba kay gusto mo sulod yun sa US. And then for immigration, ang government ni Trump, he wants to prioritize mass deportations. Yay. Completing the border wall. I think dito pasabot niya anak ato siguro Mexico, Texas. And then restricting undocumented immigrants access to housing benefits. Uy. So, ingat-ingat din na kung say gusto di ba, unsa manggaling mga plano, sa musulod sa US, iplano na yung mga papeles, unsa manggaling kay kung siya mo daog, lisod na. Ana bitaw. And then for healthcare he promises to protect Medicare and advocate for taxpayer-funded fertility treatments.
Ngayo, di ba? And then for foreign policy, he seeks a quick negotiated end to the Ukraine war, pledging to stop aid to Ukraine, strongly supports Israel, though occasionally critical of its war conduct. Diba? Grabe nga, kuan ba, paghimay-himay sa iyang Grabe, plataporma. Pero, ako lugar, sino comment na, brother? patanawon ani ihang plataporma. Naay sense of, kanabitang nationalism ang iyang ang platform kay murag ihabay slogan kay Make America Great Again, di ba? So para siguro sa iya kay ibalik lugar ang kakusog sa American labor force. For example kay tungod lagi ang struggle daw kunon sa Amerika kay puros na daw mga gipang og kana pang sa kontraktor nga pagkaistorya ba. Kung Amerika ang general contractor sa kaning mga kumpanyas, for example, kaning mga car manufacturing companies, kay pang subcon na nila sa other countries like China. Ang mga labor o kanang mga pisa sa ilang mga gadgets, mga tech nila naa sa China. Unya, unsa man dayon ang threat ana for the US economy? Syempre, ang ilang technology makapi sa China. So mo nang gusto ni Trump nga dili balik ko na nato, ibutan na nato dinhi sa US para walay makakopya sa atong technology, kita ang makabenepisyo, dili ang ubang nasod. Although medyo nasiguro'y murag implication siguro anang mas mahal ang mga palaliton, pero chance. Authentically sa US na din siya gihimo or mas matagaan og importansya ang mga US labor force nga kuan murag ay pinana akong pag-capture sa kuan ni Trump ha, plataporma base sa kaning data nga gipakita. Again, dili ko political analyst engineer ako, pero murag ako lang gibasa dinhi sa unsa gid ang murag ihang nadakop nato dinhi nga kuan ba nga murag mensahe sa iyang plataporma. Pero grabe po banagod siguro siya greater plan gid brother. Kay for example pud anyo kanang lugar iyang plan lugar for climate ha. To think dako na gid kayo og sa ba chunk ang electric cars. Diba sa book na especially in the US magdaghang na kaayo ga use og Tesla. And then nakita po nako ganina sa Twitter or X na karon si Elon Musk day kay support siya for Trump. As inagid siya sa iyang kalabito mga rallies ga storya gid si Elon Musk. Pero ang iya ding plan for climate days ga-oppose gid siya sa mga electric vehicles. But he promotes fossil fuel expansion and plans to roll back environmental regulations. Whoa. So I don't know unsa ilang understanding ni Elon Musk to think Elon Musk isa sa number one nga supporter gid ni Trump. Pero ga-oppose day siya for electric vehicles. So kumusta ang Tesla? Unsa ka ana ba? Interesting kay siya nga twist sa storya kay malagi mo giingon na political ties si Elon Musk unya tanawon nimo ang empire or ang business murag capability ni Elon Musk na ba say X na say Starlink di ba Starlink ba na Starlink kining Tesla so mga renewable energy ba na yung mga yung product negosyo. So, basta siguro sa atong fossil fuel na, di ba? O takabalo pero kuno naon bitaw nimo ang electric kanang vehicles pod. Hamon pod gikan lugar gi-generate ang electricity, di ba? Basin coal ra gyapon na gikan. So meaning to say kung taas ang demand sa electric kuan karon tungod sa electric vehicles, basin dayo takabalo ang nagpalikod ana kay mga coal fire plants power plants gyapon. Lagi apoy polos ang atong kuan dia ang atong climate change nga mga plataporma. So medyo vague kina siya nga mga plataporma ni Trump which is very interesting kay basin ang pikas day nga partido na sila tubag ana. Correct. Paano na to ba say twist. Alright, since muna naman ta kang Trump di na punta sa mga plataporma bali sa Democrats na side, so bali kang Kamala Harris na side. So iyan ding economic plan for the US is gusto niya i-continue I think ang Bidenomics. So kanang Bidenomics, bali kang Biden na siya ng mga policies. So kani siya nga policies, it focused on infrastructure and green energy. So proposed mortgage assistance,
tax credits for newborns, and anti-inflation measures. So it also aims to support middle class growth. Medyo general, about na for me, medyo general siya. I think tanan mo siguro gusto gud og, growth for everything, no? And for immigration, she advocates for a moderate stance on border security with stricter consequences for illegal crossings. Plans to revive a bipartisan border security deal and has worked to reduce Central American migration. Okay. Diba? And then for abortion, she strongly supports reproductive rights, pledging to enshrine abortion protections nationwide and oppose any national abortion ban. Okay. Interesting. And, diba? For foreign policy, she supports NATO and ongoing aid to Ukraine. So she advocates a two-state solution for the Israel-Gaza conflict and calls for a ceasefire while defending Israel's right to self-defense. And for taxes, she proposes tax cuts for the middle class and restoring the child tax credit. She supports Biden's plan to avoid tax increases for those earning less than $400,000. Diba? And then for katong crime na gusto to bagon. She advocates for clean energy investments and reducing reliance on foreign oil. Previously supported a fracking ban but moderated that stance. Very interesting. Fracking, mo na siya ang method good pag-extract sa kanang fossil fuels. So, brother. ako himasa lang yapon ko, pero according to Google ra yapon ako. So, ang fracking man good kay has something to do with murag kanang mining bitaw or kanang murag bitaw exploration sa kanang basta kanang mga bato-bato sa ilalom para maka-extract kag oil. So, unsa may consequence din na kung ilan ang ipadayon nga exploration. So, madaot ang kalikasan. So, mao na ang ilahang marag dayon ana ang consequence ana. So, now kung tanawon po nimo ang sa about climate, mao to ang marag dako nga dako nga marag consequence lugar ana. But gingon din ni advocates clean energy investments and reducing reliance on foreign oil. So, meaning to say, kung negosyante ka nya renewable resource imong gitan-aw, so meaning pabor kayo ang sa Democrats nga plataporma kay for sure gingon nimo nga si Elon Musk ka supporter siya ni Trump pero it looks like murag shady kayo, murag dili kayo, murag pabor sa iyang negosyo ang plataporma ni Trump, pero where in fact tanawan nimo ang plataporma sa Democrats murag kung ikaw si Elon Musk dili ko kay murag clean energy unya ako mga electric cars ba akong produkto so murag mas pabor ko ani nganong suporta man ko kang Trump, so question mark diba? Nadia ang mga murag misteryoso di ba? Kasi 10% ang sa negosyong Tesla. Bata siya, di ba? Sinali siya mga bigger business basin di ka ng Tesla kaya na ng front. Basin. Diba? Kabalo ang naka-interesting pud ani kung tanawon nimo ang totality bitaw sa iyahang plataporma. Medyo people-centered kay iyang kay ang welfare sa tao, correct, ang benepisyo sa tao, unya unsa pay murag ka ng about abortion lugar, unsay ka ng mga reproductive rights sa isa ka babae, mas tagaan niya og emphasis ang rights sa isa ka babae para magbuot sa iyang kaugalingong lawas. So naa diha ang murag people-centered ang iyang approach. Bali, makatao siya. Makatao. Si Trump, makabayan. Murag inana ba? Makabayan so, o murag makatao. inana nga Correct. comparison lugar ha. So, interesting kayo ba? Actually, kung sila, i-combine mo ilang duha, maayon ta kayo. Maayon ta kayo. Pero kinahanglan magiging mamili. Correct. Oo na siya ang nakakuan diya. Katricky. Grabe ba? Inani day ni ang magka-political analyst ba? Murag disud Okay, bye. may na lang nagkuan na lang ko. Diri lang ko sa engineering kay numbers atong tanawon kanis bye. balaod Ginoo ko. Pero kanang gapuyo mo sa US karon na swerte mo kay nani ilang mga plans, di ba? I mean, I don't know if di ba dagan nagaingon na dili na daw great nation ng Amerika. Di ba? Or amot siguro kagamay na ang diba? Pero matud pa sa mga tao, marag divided daw kay sila karon. Marag grabe kay ilahang ang America is so divided sa ilahang pagpili sa isa ka liderato kay
tungod lagi siguro ang mga tao karon nanapoy kagaling baruganan. They have their own knowledge base na pod kay tungod aning internet, di ba? Daghan na kay tag resources kagakuha karon niya. Dili na tanan dependent sa kanang mainstream media. Say kung gusto gid ka maka go dig deep sa kanang mga rabbit hole sa mga issues sa mga kandidato. Makita gid nimo ang unsay mga ilang track record lugar kung himasa kay ka or kanang mitikuloso kay ka ana ang mga butang. So mao siguro na nakahatag og divide sa ilaha. I think kita pod as Filipinos ma-feel sa nato kay during election makaingon sa tanga murag sa man murag divided makay ning tanang tao na isa mo suporta kang kini nga presidente kay kuan siya kuan niya kani ang isang presidente pod modagan kay lahi sa jag plataporma. So normal lang siguro na basta election. Pero what I'm saying is ang US mas grabe kay sila kakaron ka murag kanang divided ilang huna-huna kay tungod lagi gusto ba sila mo balik ang Trump? Gusto sila mo padayon ang legasiya ni Biden nga pinaagi kang Kamala Harris. So who knows ba? Grabe ba? Grabe kay amot lang ha, pero gaka-interested ko sa ilang unsa ilang pagpadagan mo sa ilang government kay karon na as I can see, okay pa man ang US bay. Daghan pagabon ka ay gusto mo adto og Amerika. Pero mo lagi, murag unsa man gid ka heavy sa Americans. Ang ilang country kay mismo si Trump na ang iyang tagline is make America great again. So meaning dili siya great karon. Diba unsa lugar ilang definition of great? Kang Kamala Harris unsa yang kuan? Wala ko hanawa na brother. Wala sa wala kay si slogan na clearly si Trump magid ang murag mao man gid na iyang plataporma sugad patong last niya nga presidency. So pero sa kapansin sa nako brother murag daghan pud kaayo followers man si Trump. Kay tungod na po sila yung ilang dalunggan. Posible. I don't know ha, pero sa nakita na ko murag kuan pero daghan gyapon kayo mga influential people ang ka-support kang Kamala Harris. Kaayo. Daghan ba like sila Taylor Swift I think. Sila daghan kato galing president sa nagtrending nga ito kato lang president bitaw sa Scandal bitaw nga series. Kato basta sikat siya nga series na president gyapon. Ang president dito yung gisupport si Kamala Harris. Interesting ba? So dako gid og impact ang Democrats for the side. At the same time, mga big people or mga big wigs lugar in terms of business napud kang Trump na side. Lagi kinigusanti magid si Trump. Tanawan pod nimo ang iyang track record. Dito man siya nisikat sa iyang pagkanigusanti. Tycoon magina sa daan, business tycoon. Unya nidagan din siya for office so and so forth. Artista pa gyud na siya. So na siya murag kuan na sa daan sa public kita animo. Pero kani si Kamala Harris purely kuan magid siya from gikan gid siya pagka-abogado or something inana gibuild niya ang career inana. So purely political gid ang iyang background. So lagi tsada kayo no kay murag tan-aon pod nimo ang voting manggod nga pamaagi sa US DI brother. Lahi nilang pamaagi voting process sa ato o Philippines og sa Amerika ba kay ang ato di ba kay more on vote counts gyud kanang every vote counts mao ba gyud na ang dagan sa Pilipinas. Ang sa US di ay magbotar gyud tanang tao pero ang ultimately ang i-count nga mga botar sa tao kay katubit taong nasa electoral college scholar. vote. Electoral college votes. So expound daw kuno na brother B. So nay nakabutang dire nga each state has a certain number of so-called electoral college votes, partly based on population. So there are a total of 538 up for grabs and the winner is the candidate that wins 270 or more. So katulad brother na naagid day mga different na mga kwan. For example, napo din mga swing states which muna siya ang mga large states lugar, mga dako lugar, mga electoral college votes na ginakuha bali sa unsa ba tawagan na like ilang count ba unsa ba yung term nila ana count ba na or ilang gina marag vote count lugar nila. Kung in layman's term siguro nato brother, tsada siguro na siya i-define. Kung nakay isa ka pitsapay nga lingin, kani silang mga swing states, mao silang dagko og hiwa. Correct. Dagko og hiwa sa imong pizza. So but it doesn't mean dagko og hiwa daghang population.
Basta kay dako siya nga state, dako siya og impact sa overall nga resulta sa Correct. pagbotar. For example, naman na yung mga 7 swing states. Mas gusto na may explain, brother. So, kani daw mga swing states, kani daw sila nga mga state gani, no? Kung sa ato sa Philippine context pa, mo ni sila ang Mga provinces. Lugar, ibali nato. So, gingon nila ang Arizona, ang Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania o Wisconsin. Mo na sila ang 7 ka swing states, meaning sa akong pagsabot kaning mga swing states mo na sila ang mga crucial kaayo para sa usa ka kandidato nga makuha nila ang botar ani nga mga lugar kay tungod lagi dako kani sila og point system lugar kibali sa pagbotar sa mga tao. Correct. No, kung wa ko masayo pa mao na akong na-interpret ani nga pag-define sa swing states. Diba? So basically mura siya kanang, diba, kay ang ila lamang ang tanan do kuno electoral votes or electoral college votes is 538. And ang kailangan lang madaog sa isa ka kandidato at least man lang 270. And considering sa Arizona 11 na gani na siya nga electoral college votes out of 538. Ang Georgia is 16 out of 538. Ang Michigan is 15. Ang Nevada is 6. North Carolina 16. Pennsylvania is 19. Wisconsin is 10. Yeah, Wisconsin is 10. So, technically, kung imo na siyang sumahon na, siguro sa mga 90 or 100, abot lang Siguro. Baka 90 or 100. So, kung daog ka ng 7 lang ka states, sure na imong 1/3. Yun. Diba? Let's do the math kay maulawan ta ni dili ta ka be. Tanaw na to pila Palawan daw. Ato daw sumahon be. Wag ato gining ikot-ikot kay nana man ta dere. Calculator, yeah, this. So, atong sumahon be. Pila 10, na 10 plus 19 plus 16 16 plus 6 gamay ra gali ng Nevada, no? 15 15 16 plus 16 mora plus 11 out of 538. So meaning to say 17% tara ni sila na siya. ang swing states. Pero 270 naman imong kailangan. So technically nala kay 93 over 270. 93 over sayo pa ko math, sorry 93 over 270. So man nga engineer di man ka balog math ay. So nala kay 34%. So 1/3 gid siya. 1/3 sa chunk sa imong kailangan. Sakto ba? Ana ba? 33.33 wala 1/3. Sakto. So meaning to say ang kanang 270 at least nga botar nga imong makuha. 1/3 ana gikan ang ang mga swing states. So dako kay siya abhak, di ba? Grabe. Dako kay siya abhak sa imong So suggestion kang kamalo. Kamulo na sila. Suggestion nga dakain yung panghatag. Dakain ng pangamang ninyo ba? Dako hatag na. Aram mo daog mo. Sa kuha yung Gcash, Venmo, sa Venmo. Social. Ito Gcash nun ta. Pero lahi po dahil sa US, brother. Kay, di ba kung sa Pilipinas, manggod, kailangan pa ka mo register sa Comelec before ka mabutar. Okay. Pero sa US, most US citizens who are aged 18 or over are eligible to vote in the presidential election. No need na to register, pwede na ka makabutar. So, automatic. 18 and above except North Dakota State, because North Dakota requires people to register before they can vote. So lahi yapon og balaod ang state, no? Kay pwede man buot si North Dakota nga dili kanang lang parehistro ang mga tao. Pero generally speaking, makabutar gid ka. Kung 18 na ka, automatic na ka nga pwede makabutar. Di na kailangan mo register. Okay, kayo din ta maglinya daan sa Comelec tay ani. Diba? Sus. Katsada ba di unta mabuhat nos Pilipinas oy. Grabe.
Pero mo siguro na maingon gid sila nga every vote counts gyapon sa Philippines. I mean sa US kay kita kaalam sila nga privilege naman na sila. Di man gud ka nang marag okay, citizen ka din 18 na imong edad. Pwede na ka makabotar. Nanakay ana nga kuan ba? Karapatan ba? Right. Nanaka ana nga right daan. Dili kay ipadto adto sa 18 na ka adto sa Comelec dito ka pag-file dito sa imong kuan nya may magtaas kay mubo rang linya sa Comelec taas na kay correct ang uban kay mga tulog pa kanina sa Daplins Dalan di ba kay para lang makalinya may lagi unta kung mag-register pud ka dito bisan pa sa North Dakota kung kailangan ka mag-register matag mo linya lahi first world country mo letter am na brother. Abot lang ha. Balo. Kaya ba kitong kita dire ipadadala man ta who are eligible to vote in your household. Ana, di ba? So basin po sa ila lagikan or basin sa bagay copy. Nana sila system ba? Sa system sa Pilipinas nang gyud wala gid ba linya tanan didto. Ba. Pero hopeful ta nga ang Pilipinas maabot ana nga time para di na mahasol ang mga tao sa bako. Correct. Pero sa pa atong murag pwede din hinga mahatag nga mga sa points din para at least ma-aware po ang atong mga audience din hinga unsay mga kalahian sa ilang elections compared sa ato no. Siguro lang ha, just last point, lahi mo gud sila dito kay tungod mo gud kay siguro kay nama gud sila electoral college votes. Mas paspas ang ilang announcement sa pagdaog lagi no. Diba? For example usually the winner is declared on the night of the election. Okay. Diba? Pero siguro katong 2020, kay medyo COVID pa man, siguro pa sila mga changes, it took a few days to count all the votes. Okay. Diba? Kaya kung sa Pilipinas, magud murag, dapat na partial, sa tawag ana, partial counting votes na, klang, basta ka daghan pag mga partial na dili pa gid valid na mga votes ingana daghan pa kaayo gipang pusil na mga kuan. Ay sorry na po nga nasa kuan. Daghan kay gaka-happen sa Pilipinas. Mga baluta kay gipang kawat or mga kawat. I mean reality mo gud sa Pilipinas. Correct. Diba? I mean di magina nimo makuan pero I think that's another topic to cover. Pero puno na istoryahan. Daghan magud kayo kanang human factor sa Pilipinas where in fact kani sila kuan naman good. Imagine na 538 ra imong votes ihapon, di ba? So dili ra kay mahuman ang correct. ang botar pero dili pud pasabot ang katong 530 ra gid lugar tanan tao nagbotar dili girepresent lang to ang botar sa tao sa kadaghanan sa tao atong 538 yes. nga nisulod nga baluta lugar. Which means tanan gapon botante sa US every vote counts gyapon. Importante gid gyapon kay basin day kamo ra ang dahilan nga gamay of votes something nabot lang nga di ko kabalog unsa na nila pag gipag-difference gipag-tagtali pero importante ka mo magbotar kay at the end of the day nakasalalay man gyapon ng inyong future anak gyapon sa inyong mga leaders. Though kabalo naman mo kung giunsa pagpadagan ni Trump sa una so kung gusto naman ata niya i-replicate so if you want that kind of leadership vote for Trump pero kani sa side po sa Democrats I think it all started daghan naman kay na mga di ba sa ba na mga George Bush bagapon na Democrat ba siya Republican na siya si Bush pero si Obama sure na kala si Obama is Democrat so if you want the leadership of Obama then Biden and then karon for Kamala Harris then vote for Kamala pero lagi sada kay nga mga pamalandong imo kay nagyud to yung mga unod ang ako lang kay tarong gid magbotar kay basin na to mga balikbayan box dia di na mga bot diri sa Pilipinas sus nagan ba paabot din correct wala man milabot yan ano sa UK pero I mean joking aside kanang cliche kay paminawon ba nga kanang vote wisely vote smart pero imo magud nang katungod imo magud nang right kung imo nang i-neglect ang imong katungod magbotar kinsa pamanday ang mag-benefit natin dalungran ikaw magyapon or imo magyapong pamilya. Yes. I mean I stand neutral kay di man ko botante sa Amerikano. I would say nga kung unsay imong gibarugan nga sa tawa philosophy or namoy kanang foundation sa imuhang pagkatao nga nag-reflect aning mga kandidato
by all means kanang i-support sila Yes. with all your kanang kuan capacity. Pero let's not forget the kanang bitang this is just politics Yes. at the end of the day. I mean, dili man ta kinahanglan magtinigbasa or magpinosila pag human aning election kay tungod lain mo gibaruganan, di ba? Gamitang social media, I mean toxic naman daan ang social media pero gusto niyo gamit toksiko nimo galingon ipagdayag nimo imong expression, go ahead kay Yes, by all means. Correct, I mean daghan naman gyapon kayo mga stag kanang influencers or kanang sa mga artista gani nga ga-voice out silang mga gibarugan nga mga kandidato, di ba? Pero all I'm saying is tagay gyapon og decency ang imong kaugalingon kay basig ma-judge kasi imong mga isig ka tawo nga kani siya gikon mo din iyang kuan, so iyang ganahan nga politiko di ko ganahan ani niya, so narana sa imo ha unsa na nimo pag counteract, basta ang importante is i-exercise imong kaugalingon to vote. Unsay kanang kuan na kanang Exercise your right to vote. exercise your napagi kuan na kanang sa ambot kong pulsay kanang exercise your right to suffrage mo ba na siya? Suffrage, yeah. Wow. So, nagipon tayo nga nangatun anday sa una bisag mga gakating classes nga sa una sa klase pero nagipon tayo kakabilin nga mga stock knowledge ba. So, kana gamitan na nga katungod. Ako pod walang ko kabalo kung saan to magbutar dinhi Pilipino pa man ta. Saan to magbutar sa Pilipinas? I think mo ato ka sa kailangan ka magpapahibalo sa atong embassy na kadiri para magpagkuan ka, makabutar ka. Okay. Naman una man atong OFWs magboot. Unta maabot ang kanang mga kuan diri, kanang mga pisik-pisik ulan-ulan ba? Pounds na pounds. pounds na i-convert lang daan kaya mo butar gid ni. Layo ra bang London. Correct. Siguro sa ako pod kana do your research gid kay wala magudlain kay wa ka kabalo karon na di na magkakabalo kung sa tinuod especially sa social media. So unsa man ganang ginapangsulat diya sa social media, it might be wrong, it might be correct. Pero for your own peace of mind, do your research. Unsa pa man diya kung si Kamala ba na or si Trump, or if you're not interested with both, try to research sa inyong mga local leaders kay I think for this November election, appeal man po ang mga local leaders i-vote. So if you want makabalo more on the platforms of your local leaders, do your research. Also, exercise your right to vote good because karon man good, you're not fighting only for your own like benefit para man pula sa imong mga anak o sa anak sa imong mga anak, di ba? So, amo ta sa dugay naman ko ga right ng mga election sa Pilipinas, pero I always find it sad kay napagapon mga tao nga medyo di pagapon makasabot ngano kailangan sila mabutar. So for you guys nalaman mo diya sa US and then naanamoy privilege na kayo mo dinha kay dili gamay ang value sa inyong kwarta and all that. So I hope na America will stay great. So that's why please vote not for yourself but for your children and your children's children. That's all. Ningon lagi kag America great, brother. Kay barugan nga kuan. Wala may political colors, wala may political colors. Pero malagi. Ba. Pero sada to nga mga insights, brother. Ako wala gid koy kanang wala koy right to vote sa US, pero I'm just saying kani sila namuguni sila impact sa atong kinabuhi sa Pilipinas. Particularly karon nga medyo init ang medyo kuan di ba kanang sa geopolitics karon nga mga panahon. So kung kinsa imong gabutara ni sila, just think about sa mitabo sa Pilipinas. Murag tanawa po dun sa murag mga movements dayon sa kuan kung mudaog si Kamala unsa kay mitabo, mudaog si Trump unsa kay mitabo. So kana things to ponder. Unya ato dayon ning unsay resulta ning election, ato dayon ning hinabion sa kaning moduol ang Philippine election pod. Kinsa na po dayon ang atong mga manok sa Pilipinas nga pwede nato i-scrutinize or tanaw nato unsay mga plataporma nila nga muko inside ba sa US candidate nga modaog po. So kamo diya mga listeners or mga watchers,
para sa inyo based sa among ginastorya or sa inyong mga research manggaling kinsa inyong botaran dapat kung kamo namo sa US kinsa ang dapat na presidente sa US kana o unsa ang ilang pwede matabang or di man matabang pero unsa pa man pwede nila unsa ba tawag ka na brother unsa pa may support na pwede nila mahatag sa like sa different countries especially the Philippines. Basta namo yung mga thoughts, please comment your thoughts below. Comment kung kinanglan ninyo gusto mo mabutar og Amerika, surrender ninyong butar sa Pilipinas, by all means comment mo diya sa boss. Binara kay basta kay ang point lang ani is all about kanang awareness kay kami duha ni Brother Soy wala gid mi kabaloon sa pamaagi sa election sa Pilipinas. Karon nakatuon ko nga grabe kay brother, mura kog nibalik ko high school nga yun ani day ang pamaagi sa eleksyon, inani pud ilang baruganan sa by two-party system nga mao ang US. So, sadang learning curve. Kana I hope na namoy natun-an kay kami napod mi natun-an diri, so I hope nakasabot ra mo sa among ginapang storya. And again, disclaimer lang, tanan na mo ginapang-ingon diri, these are all based from research, so we're not sure if we're saying it correctly. So kung naman gali misayop sa among ginapang-ingon, please comment down below kung unsa man gali sakto, and then ma-appreciate gud namo ang inyong thoughts. Thank you. Kung gusto mo invite ta mo dinhi sa among podcast, pwede kayo kanang masada nang naalagi human interaction. Encourage na mo nga pwede man ta nga maghimo og isa ka episode ibali nga balikan na to itong mga topics, i-discuss na to sa imong reaction ana. Correct. As long as ikaw subject matter expert ka na nga kuan para kami educated me in that sense kay sige ra gid magbasa. Kami kabaloon sa among gibasa diri kung reliable ba ni silang sources or biased. Kani uban ang uban gid I tell you ginakuha ra gid namo sa AI. Pero kanina dako nga chunk sa among ginapalingon based gid from mga news outlets which is karon BBC, kato ka Brother Sam before, mga Forbes, mga inana. So, napod may mga kuhan. Though, amo lang mga summary basing from AI, pero most sa chunk yun sa among mga topics na gina-discuss is based from reliable sources. Lagi. So, kana, dili gyud ta makapira, sa tawana, di gyud ta makasuhan nga, pataka ni sila nga tao. Kaya may resources. Ikaw naman may nagbasa. Amo lang ginarate sa inyo ang gibasa. Ba? Kana. So with that, brother, cheers. Salamat, brother. Thank you. Uhaw na gyapon kayo. Wine sa amin karon ha. Again, please follow, like, and subscribe. Thank you, guys. See you on the next one. Salamat.